Eto na nga, ang nightmare nating lahat, ang mga travel scams. Isa ka ba sa mga nabiktima nila? Solo and first-time traveler ka man o certified traveler na pero still nabudol pa rin nila? For awareness, marami na talagang nabubudol ng scams. So, eto na nga. A few weeks ago, marami sa amin nag-i-inquire na na-scam sila ng paulit-ulit. Ma'am Girlie, how to spot scammers nga ba? Number 1, sobrang mura ng package nila. For an international travel, alam naman po nating lahat na mahal po, di ba? So kapag over na yung mura ng package, like 15,000 all-in package na daw, medyo magtaka ka. Kasi ticket pa lang lagpas 10,000 na, unless naka-promo yan. But still, bihira mag-promo. May mga announcement naman yan ng Cebu Pacific, AirAsia, ibang airlines. So kapag sobrang mura ng package, mag-ingat ka. Huwag masyado sa mura, baka mapamura ka. Ikaw. Number 2, paiba-iba yung mode of payment nila. So, may client kasi kami. Nagkwento siya, basic experience niya na na-scam siya ng travel agency na pinag-availan niya ng package niya. So, sabi niya parang may nararamdaman daw siya na iba. Kasi feeling niya may ibang transactions to. Paiba-iba daw kasi yung mode of payment na sinasabi. May mga, ma'am, ito na lang. Ay, ma'am, wait, dito mo pala i-send. Alam, ito na lang pala. So, iba-iba yung name, then wala namang sariling bank yung travel and tours na yun. So, guys, kapag gusto nyong makahanap ng legit travel agency, dapat may sariling bank yung travel and tours niya. For example, meron kaming sariling bank na nakapangalan kay CN Explore Travel and Tours. BPI yun So, hindi kasi pwedeng mag-open ng bank kung hindi legit or walang supporting documents or legalities yung travel and tours na yun. So, dun ka sa nakapangalan sa may-ari ng travel and tours or nakapangalan mismo sa travel agency nila. Number 3, pag walang mapakitang legalities or permits. Napaka-obvious nito na red flag. Pag iniiba yung usapan, pag hinihinga mo ng permits, nako, magtaka ka. Kasi guys, napakadali lang. Napakadali lang kapag humingi yung client mo ng legalities and isend mo right away. Kasi sa amin, mabilis lang Like, ma'am, pasend po sana ng legalities. No worries po. So, bigla namin siyang sinesend kasi yun yung pwede naming ma-prove dun sa client namin na legal kami. So, wala siyang kahirap-hirap. Kaya kapag yung travel and tours mo, walang mapakita, walang ma-provide na legalities, even valid permits, nako, baka hindi siya nakaregister. Or ang worst pa doon, scammer siya. Number 4, pag minamadali kang magbayad. Ito naman. So kapag minamadali ka and feeling mo wala ka ng time mag-isip or parang minamanipula ka na or hindi ka na makapag-decide, pumalma ka. And it's totally fine kung mag-check ka muna bago mag-proceed sa payment. Kesa naman, ma-rush ka, mag-pay ka, and boom, na-scam ka na pala. Number 5, unprofessional kausap. Kasi, yung totoong travel agency at totoong travel agent, alam niya kung paano niya kakausapin yung client niya at iintindihin kung ano yung kailangan nito. Dapat nasasagot nila kayo in a professional way. Hindi pa ba lang, hindi niya alam yung sinasabi niya, hindi puro proceed sa payment without even making understand and answer your inquiry. And last but not the least, number 6, pag walang reviews, yung page. Yung mga ibang travel agencies talaga na hinahide nila yung reviews nila sa page. But compare sa amin, ang thinking kasi, bakit mo itatago yung mga proof, di ba? Kung yun yung mapapakita mo sa client mo, na legit ka. Unless, scammer ka, diba? So, dun nyo siya i-check, guys. Yung Facebook page ng travel agency, then check their reviews. Saka nyo i-stalk yung mga previous nilang clients. And kung hindi ka pa nasasatisfy, sige, go i-PM mo. Do whatever you want para ma-prove na legit yun bago ka makipag-transactions. And always trust your gut. Trust your instinct. Wala namang mawawala pag nag-research muna kayo, di ba? Mas may mawawala pag di ka nag. So, ayun lang. I hope marami kayong natutunan. Follow our FB page, Instagram, TikTok account for more travel tips and travel promos. Bye!